It's time na po. Alauna. Katatapos ko lang maglaba ng 5 kilong initiman. Nakasampay na po. Kaya kakain naman ako ng aking tanghalian. No? Ito, may nandito na po yung tanghalian ko. Nakahanda naman na. Okay. Ito po, giniling. Nakamix na sa kanin. Mix na. Ayan naman yung nilabang ko. Yan. Yan. 5 kilo. Nakasampay na po. Yan. Ito na lang natin ako red wine. Konti na lang pala. Ubus na eh. Bibili na lang ako mamaya. Good for the heart, sabi nga ng doktor. Bago manangali. Sige, may na po na. Konti na lang, kalahati na lang. Dati isang ganito eh. Alay, ito na lang natira pala. Bus na eh. Ito yung bote. Wala na. Bili na lang mamaya. Okay, tanghalian time. Ayan, tapos na po akong maglabada. Ayan, konti na lang yung red wine ko. At least meron pa ako natira. Inom ko na. Ito yung panangalian ko. Nakamix na giniling. Parehong leftover po ito. Kanin leftover. Giniling leftover. Galing sa rep. Kanina po ito. Para mabawasan yung lamig. Kanina ko pa pinaghalo ito. So, kakain tayo po. Bigay ng Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa bigay ng pagkain. At nakatapos na po ako sa aking paglalaba. Na hindi po nagkaroon ng aberya, kuryente, ang tubig. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa tanghalian ngayon, bigay mo sa akin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Okay, kayo tayo kaibigan. Okay, manood tayo sa YouTube habang kumakain ng tanghalian na bigay ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6:9, sabi ng Panginoong Yesus, ang pagkain natin galing sa Diyos Ama. Mateo 2:9, Ama namin nasa langit ka. Pagdating po sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ganon po. Pinagkikita lang ng Panginoon Diyos ang ating pagkain na araw-araw, isa lang pinanggalingan sa Diyos. Amen. Okay. Makapakinig tayo ng awitin. Ano bang gusto nyo? Awitin na lang papuri sa Diyos o mga balita? Tungkol sa mga balita sa politika. Balo. Di, kanta na lang. Mas maganda kanta. Awitin para sa Diyos. Kasi po, mas mainam yun. Ito, meron. In Christ alone. Ginamit ni Michael W. Smith. Okay. Kain. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength,
my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in everything, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain. Gandaan, di ba? Habang kumakain ka, nakakapakinig ka ng awitin. Yung isang lyrics doon nakalagay, in Christ alone, I stand. Ibig sabihin, sa wikang Tagalog, tatayo ako kay Kristo lang. Sa 1:14-16, sabi ni Jesus, ako ang katotohanan at ang buhay. Ano yan? I am the way, the truth, and the light. Wala makakapunta sa aking Ama doon sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kaya napakagandang kanta. I stand.
in Christ alone. Amen! Makakapakinig pa tayo ng isang awitin. Tagalog naman ngayon. Kay Kristo lang, inawit ni Pastor Sam Bagkat ng PMCC Fort Watts. Okay? Kay Kristo lang. Sa Tagalog, is English in Christ alone. Pakinggan natin. Lumukad mga balakid sa iyo'y nagkapaligid. Di mo alamang patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen! Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapagkuran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng samat mga karahasan. Naglalayo sa Diyos na may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang sa mga bighating may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapagkuran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Deuteronomy 10:6, magandang balita, Biblia, Tagalog version 12. Pag ang Diyos mo ay Diyos ng langit at lupa, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Amen! Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang ang sarili. Sa Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang. Amen! Sa buhay natin, dalawa lang ang pipiliin mo, kaibigan.
kay Kristo, kay demonyo. Kung ayaw mo kay Kristo, sigurado sa demonyo ka. Pag ayaw mo sa demonyo, kay Kristo ka. Kaya walang lusot ang tao. In the day of judgment, sabi ng Panginoong Yesus doon sa Mateo 25, basahin ko po sa Biblia, kunin ko. Ganito nakasulat, Poimen Bible ito, ang Biblia ng mga pastor. Yung kay Kristo. Mateo 25:31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, kasamang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kalwalatihan. Yan. Tapos sasabihin niya, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at ang kaliwa naman ang mga kambing. Okay? Yung kanan, tupa, yung kay Kristo yun. Yung sa kaliwa, kambing, yung kay Satanas yan. 34. Kaya sasabihin ng hari na nasa kanan niya, ito yung kay Kristo, tupa. Ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Yan. Si Jesus din ang magsasabi kung pupunta ka ng langit. Yung nasa kanan, yung tupa, yung kay Kristo. Yung nasa kambing. Dito naman sa 41, yung kay Satanas. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yon. Kaibigan, dalawa lang ang destinasyon. Langit, impyerno. Wala nang iba. Walang purgatorio, walang kung ano-ano. Yung iba kasi purgatorio ng purgatorio eh. Sinabi na nga ni Jesus, impyerno, impyerno. Isuko nyo ng buhay nyo, tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Pag tinanggap mo si Jesus, kailangan pati yung buhay mo, baguhin mo. Baguhin mo. Halimbawa, ang trabaho mo sa droga, yan ang buhay mo eh. Yan ang pinamumuhay mo. Pag tinanggap mo na si Jesus, tumigil ka na. Maghanap ka ng ibang hanap buhay na hindi masama. Iwan mong droga. Kagaya ni Magdalena, sabi ni Jesus, Magdalena, ako rin hindi kita hatulan. Huwag ka nang magtinda ng aliw. Yon. Pag hindi mo sinuko ang buhay mo, sabi ni Satanas, akin ka. Kahit anong gawin mo, dito sa ibabaw ng mundo, lahat ng kalokohan gawin mo. Sabi ni Satanas, aking kabata. Kaya sabi ni Jesus, sa kaliwa, yung kambing. Pasaapoy kayo na hindi namamatay, kasama ni Diablo at kanyang mga kampon. Kaya dalawa lang. Dalawa yung narinig natin kanta, English, in Christ alone, sa Tagalog, kay Kristo lang. Dapat kay Kristo lang tayo lahat. Nasa inyo po yan, kaibigan. Wala po akong, yun lang ang kaya kong sabihin, yung nasa Biblia. Kung ako masusunod, gusto ko lahat tayo kay Kristo. Pero ewan ko sa inyo kung gusto nyo kay Jesus. Sige, hanggang dito na lamang po. Ito yung maganda. Habang kumakain po, nakakapakinig tayo ng hawitin na mayroong mensahe.
Brother Manny Bautista, inyong kaibigan kay Jesus. Like. Share na share. Kayo mga nasharean, mag-share po kayo sa iba. Malay ninyo. Yung palang nasisira ninyo, yung pala yung kailangan nila. Itong video ito. Eh di nakatulong pa kayo sa kanila. Naging kamay kayo ng Diyos. Kesa maging kamay kayo ng Diablo. Hanggang dito na lamang po, ano? Nawadat na kayo nasa mabuting kalagayan ng aking munting video. God bless us all. Bye-bye!